Kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Sana magkaroon na magandang umaga at magbibigay ako ng advisory sa inyo lahat. Advisory. Ito'y nagtik-tik agad ang butiki. The whole universe. Para malaman nyo kung sino talaga ang tunay na mamamahala sa At ang tunay na buong pananampalataya na daigdig, rin. sa buong sangkatauhan. Alright. Kung basahin nyo ang John 17, dahil nasa Biblia ang hiwaga ng katotohanan, kaya paliwanag ko sa inyo, kayong lahat ng tao sa buong daigdig, anumang langwahe ninyo, anumang relihiyon nyo, anumang sinasamba ninyo, magbago na kayo. Yan ang aking advice sa inyo, dahil ipakilala ko sa inyo ang tunay na pinagkalooban ng Diyos na mamahalas sa buong sanlibutan. Hari ng mga hari ang tawag sa kanya, na yan ay ang Panginoon yung Jesucristo. Kaya doon sa kanyang panalangin na John 17, ito ang kanyang panalangin dahil mahal niya lahat ang sangkatauhan. Kaya ang Diyos ay pinili siya na mamahala dahil siya ang diniklara noong panahon nila, nung binyagan ni Juan Bautista. Anong sabi ng Diyos? Sa pamagitan ng tinig sa lapaap, dahil walang makasaksi, kundi Diyos lamang ang saksi. At yung anak na si Jesus ay siya rin ang saksi niya. Ang tawag niya na star witness. Kaya siya ay naging superstar dahil mahal niya lahat ng tao. Kaya nga, pinubos niya sa katauhan nung sabihin ng Diyos, nung binabasa niya yung Biblia, na Malakias 4:1, napapatayin niya lahat ng makasalanan. Ayaw niya. Hindi siya makapapayag. Hindi siya pumayag na patayin ng Diyos ang sangkatauhan, gaya ng pagpatay niya ng panahon ni Noe. Tandaan nyo dahil ng panahon ni Noe, naulit ang deklarasyon ng mga propeta na si Malakias 4:1. Basahin mo. Malakias Kapitulo 4, talatang 1. Panghuling payo. The last remarks. Okay. Advisory din yan Advice ng isang Diyos na ginamit niya si propeta Malakias. Kaya si propeta Malakias, kagaya rin ni Jesus yan, na siya ay ginagamit ng Diyos para may deklara ang gusto niya sa sangkatauhan bilang advice ng Diyos ito. Babala, warning. Ibasahin. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alright, talinghaga yan na susunog. Pag sinabing susunog, kung dadaanin nyo sa langwahe nyo sa panahon ninyo, cremation,
Naku, Ha? kaya pala ang dami na cremate. Ngayon, kung liliwanagin natin, papatayin. Pag sinabing susunugin, papatayin. Pero kung bigyan nyo ibang kahulugan, ay tuloy na yun na susunugin, cremation. At ang pagsunog na yan, hindi gawa ng tao na cremation. Yun ang impyerno. Tandaan nyo Kung liliwanagin natin, impyerno ang cremation. Tandaan nyo naglalagblab na apoy at asopre. So, ngayon, ang hula ngayon ay pinaraan sa bibig naman ni Haring David. Para sa ganon, malaman ninyo na itinatalaga na ang maghahari. Kaya no may talaga maghari, doon panahon ni Juan Evangelista naman, na sugo ng Diyos, nagbabautismo ng tubig sa pagsisisi. Dahil si Jesus naman bilang tao, dahil lumaki siyang bata hanggang sa tumanda, alam niya nakagawa siya ng kamalian Pero ang sabi ng Biblia, mapalad ng tao na hindi binibigyan ng Diyos na kasalanan. Bakit? Dahil siya pinakamapalad na tao na hindi binibigyan ng Diyos na kasalanan, dahil yun ay talagang kailangan niyang mag-survey sa buong daigdig para malaman niya ang kamalian ng tao. Kaya nung malaman niya ang kamalian ng tao at binabasa niya sa Biblia, dahil nag-aral siya sa relihiyon ni Haring David. Kaya doon sa binabasa ni Haring David, na binabasa rin ni Jesucristo, ay ito ang nakalagay sa Awit Kapitulo 2. Basahin yung pamagat. Awit Kapitulo 2. Ang paghahari ng pinahiran ng Panginoon. Ano ang pinahiran? Ang sabi niyo, anointed. Sa Tagalog, binasbasan, pinahiran ng langis. Ano po yung langis? Espiritu langis Santo. ay ang basbas ng Espiritu. Yun, maliwanag po yan. Kaya, yun lang pamagat na intindihan ninyo, na siya ang pinahiran ng Diyos, ng Espiritu, dahil itinakda kung sino man tao yan, yung pinahiran na yan, ay maghahari. Kaya maraming pinahiran. Tandaan nyo unang-una na si Isaias, yung mga propeta, Jeremias, Malakya, Ezekiel, sila ang mga binasbasan, pero hindi sila lubos na nagtagumpay. Tandaan nyo Kaya itong hula na ito ni Haring David, basahin na doon sa 7. Aking sasasayihan tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Kita na. Yung tao na yan, hindi pa natukoy kung sino siya hanggang hindi siya nabinyagan. Hula lang yan ni Haring David kung sino mabasbasan at mayroong pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Yan ang ituturing na anak ng Diyos. Sa araw na yun na binyagan siya. Kaya nung binyagan siya ni Juan Evangelista, doon ngayon nadeklara na ito ang sinisinta kong anak. Sa kanya kayo maniwala. Alright. Kaya yung deklarasyon na yan ng mga propeta ay tinatawag na script. Ibig sabihin po pala, 2 beses palang inihayag ng Ama na ang Panginoong Jesucristo ay
Hindi. Sinisinta niyang Yung anak. awit kapitulo 2 dyan, wala pang tinutukoy na tao. Pero nakatagdanan, pag nabinyagan, at siya na ang talagang ideklara na mamahala, siya na nga. Dahil yan ay open sa lahat ng tao. Dahil si Jesus ay tao na kamukha natin. Tandaan nyo At binabasa niya yung Biblia na yan bilang hula ni Haring David na magaganap sa kapanahon darating. So, nung na-declare po pala siya na siya yung sinisintang anak ng Diyos, yun yung nung bininyagan siya. Oo. Yung pangalawa, ito po, nasa Mateo 17, talatang 5. Sige. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Alright, maliwanag Dahil practical na yon, oral na yon na deklarasyon ng Diyos. Pero doon sa awit, kung pa lang yun, future tense, kung tawagin, nagaganapin ng sino man na magnais. Inihula pa lang. Hula pa lang yun. Pero doon, mabinyagan siya ni Juan Evangelista, doon na deklara ng Diyos mismo na pinatutuhanan niya na siya ang taong dapat pakinggan. At siya ang anak ng Diyos na dapat pakinggan. Okay. Dahil ang Diyos ay may favoritism, kada nyo. Ang favorite niyang anak ay yung tapat at matalino na tinutukoy rin ni Jesus. Dahil siya ang tapat na tao at matalino na kaya niyang pamalahan ng lahat ng tao. Kaya ngayon, idineklara na siya na nga ang dapat nating pakinggan. Di ba? Ang anak ng tanong, Diyos. kayo ba mga Israel, Arab country, kayo ba ay naniniwala kay Jesucristo? Tao rin yan, tanda nyo Muslim din po yan. Muslim yan. Lahi ni Adan, lahi ni Abraham. Kayo ba? Hindi ba kayo lahi ni Adan? Lahi ni Abraham? Lahi kayo lahat ni Amang Abraham. Kaya yung ginawa ng Diyos kay Amang Abraham na ibigay mo sa akin ng iyong anak. Ihandog mo sa akin ng iyong anak. Dahil siya ang kaligtasan ng kanyang bayan. Sabi, ngayon, nung madeklara na si Isaac ang kaligtasan ng tao, mali ang pagganap ni Nagkamali po siya ng interpretasyon. Nagkamali ang interpretasyon si Abraham. Akala niya susulugin niya, patayin niya. Ilitsunin, kagaya ng ginagawa sa mga hayop. Kaya hinahasa niya yung kanyang kutsilyo para saksakin yung anak niya doon sa ibabaw ng kahoy na tuyo para sunugin at ihandog sa Diyos. Mali ang interpretasyon ni Amang Abraham dahil ang handog ay ito. Roma. Doon sa Hebreo, handog at ahin na di mo ibig. Isang katawan ang ihanda mo sa akin. Yan po sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 5. Oo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. O yan ay hula rin ni Isaias doon sa 66:1. Anyong bahay ang tatahanan ng Diyos na ihandog mo. Kaya yung mga salita ng mga alagad ng Diyos na yan, pare-pareho deklarasyon, pero indefinite time, hindi alam kung anong oras at araw ang pagsilang ang tunay na anak ng Diyos. Yan ay open sa lahat ng tao. Basahin po natin, Isaiah 66. Sige, basahin. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? O, kita na. Yan ay puzzle na naman yan. Palaisipan na naman yan. Ano anyong bahay ang ihanda nyo sa kanya?
Ang sabi sa Hebreo, isang katawan ang ihanda mo sa akin. Yung sabi ng Isaias, ano anyong bahay? Yung bahay na yan ay tahanan ng Diyos dahil yan ay hula. Bahay o tahanan ay isa lang na tinutukoy kung sino yung tao na ihandog niya sarili nila sa Diyos at maglingkod na may katapatan. Doon siya gagawin na maging tahanan. Maglilingkod na may kabanalan. Yes. Kaya nung tumahan ng Diyos kay Jesus, siya na nga at pinatutuhanan ng mga apostol na siya na nga ang anointed one na gaya ni Isaias. Sige, basahin, Isaiah 61. Isaias Kapitulo 61. Ang pagkakataas ng mga nagbabata. Alright, nagbabata. Walang tinukoy na tao yan, ha? Pero si Isaias ang lumitaw. Sige, basahin. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Alright, yung mga nabibilanggo, yung mga nabilanggo ng mga elemento, yung mga nabilanggo ng mga maling relihiyon, nabilanggo ng maling relihiyon, kakalagan niya lahat yon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. yung pong nabilanggo rin ng mga maling pamamahala ng mga gobyerno. Talaga, yun nabilanggo ng maling pamamahala ng gobyerno, makakalaga lahat yan kung paniwalaan nila ang doktrina ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Dahil ang doktrina na binigay ng Diyos sa kanya ay sa larangan ng pagbabago. Okay, dahil ayaw niyang patayin ng Diyos sa lahat ng tao, nakatagda, kaya siya pinagsikapan niya sarili niya na hikayatin lahat ng mga tao sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng paggagamot. Tandaan niyo dahil itong paggagamot, wala sa inyo. Kung mayroon man sa inyo, wala kayong sakripisyo na gaya ng sakripisyo ni Kristo na ibinigay niya kanyang buhay. Matubos lang niya ang taong makasalanan. So, dakila siya at siya ang nagmana ng pagka-Diyos. Bagamat siya nagmana ng pagka-Diyos, hindi niya inalintana ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi nagpakumbaba siya at nag-anyong tao. Alam niyo yung tao? Yung alipin ng tao na utusan. Pag sinabi, pagalingin mo ako, pagalingin niya lahat sila. Lahat na may problema ng tao, siya ang sanggunian. Tandaan nyo isinasangguni nila kanilang problema at inaayos niya sila dahil siya ang tinatawag na counselor, konsihal ng Diyos na mag-aayos lahat ng problema ng sangkatauhan. Kaya sabi niya sa kanyang pangangaral, hali kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga tungkulin, nabibigatan sa inyong pamamahala. Mag-aral kayo sa akin, sabi niya. Saan ba yun? Sa Biblia? Sa Mateo. Oh yes. Mateo. Lumapit kayo sa akin, sabi niya, kayong lahat na nabibigatan ng tungkulin, nabibigatan sa pamamahala, ay mag-aral kayo kay Jesus para tulungan niya kayo ng wastong pamamahala at pangangasiwa. Ito po, Mateo Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan. Alright, mabigat yung pasan niya kung
Hindi ka tutulong. Kung hindi ka magkukusa, dahil cross niya ang pasanin mo eh. Ano yung cross niya na pasanin mo? Yung tungkulin niya. At yan din po yung pamatok. Yun, pamatok, tungkulin na pinataw ng Diyos sa kanyang balikat. Yung tungkulin niya, siya yung cross na daladala niya. Hindi mabigat dahil kayang-kanyang mamahala. Dahil hiniling niya sa Diyos yun eh. Nakatagda doon sa awit ni David, humiling ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang bansa na iyong pinakamana. Hindi ba ganon? Kaya yun ang hiniling niya sa Diyos, na pamahalaan niya lahat ng tao. Although nakatagda siya talaga mamahala at maghari, pero pinagsikapan niya yon nung panahon niya mula pa ng bata siya. Dahil inalam niya lahat ng problema nung 12 anyos na siya. Napunta siya sa ilang, nagbulay-bulay siya doon. Bakit ganyan nangyayari sa kanyang bayan? Magulo, nagpapatayan. Nandito po yan sa Awit, Kapitulo 2, 8, 9. Sige. Awit, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyo. Yun, ang binyag niya, yung bakal, matatalim na salita, at dudurog sa iyong puso matigas. Sermon ang tawag diyan. Kapag sinermon ng kanya, para sa pagbabago mo, yan ay bahagi ng pagmamahal. Pag-ibig niya sa tao, nakahanda siyang binyagan. Ang pagbibinyag niya ay bakal na salita, mabibigat na mga salita na tatagapin ng isang taong matigas ng ulo. Yun po yung apoy. Yun din ang apoy, yung sermon. Dahil yan ang binyag na ibinigay ng Diyos sa kanya, Espiritu Santo at apoy. Alam niyo, Espiritu Santo, mga salitang kabanalan at apoy na panaway. Dahil yan ang sinabi niya doon sa Apokalipsis 3:19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at aking pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. O, yun ang hula ni Isaias. Anong anyong bahay ang itatayo mo sa akin? Pag nagsisi ka na ng bago dahil sa'yo parusa, tinanong mo sa Diyos, yan ay parusa ng pagmamahal, hindi upang ikaw ay ibulid sa impyerno, kundi ikaw ay magbago sa larangan ng pangangaral ni Kristo at sa mga salitang mabibigat at matatalim na tamuin ng isang taong matigas ang ulo. Alright. So, naintindihan nyo yan? Kaya, si Jesus ngayon, bilang siya ngayon ang binigyan ng Diyos ang kapamalaan sa lahat ng tao, pinatay ng tao dahil ayaw nila masirmonan, ayaw nila mapangaralan, ayaw nilang pasaway sa kanilang mga kaugaliang karumal-dumal. Kaya siya'y pinagsikapan nila patayin dahil nabubulgar yung kanilang lihim na pagnanakaw, pambababae, panlalalaki, panunulisan, pandarambong, lahat ng uri ng kasamaan. Ibinubulgar ni Jesus dahil siya ay manghuhula. Tandaan nyo Juan 3:19-20. Sige. Ito po kasi ang nangyari, kaya ayaw pala ng mga taong yan sa Panginoon Jesucristo. Ayaw nila dahil ayaw nila masaway eh. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang magawa. Ayaw nila masaway kasi kaya ayaw nila lumapit dahil ayaw nila mabawalan na wag nang mambabae, wag nang magnakaw, wag nang mangalunya. Wag mo ang kinin ng pag-ari na yung kapa. Ayaw nila pasaway. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw
at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang magawa. So, maliwanag napuot ni sila sa kanya. Anong ginawa nila nung napuot nila sila sa kanya? Pinatay sila. Nandun sa 27 ng Mateo, nag-meeting sila na siya'y ipapatay. Ito po, Mateo Kapitulo 27, talatang 1. Pagka umaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nagsanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. O, kita na, ganyan kalala ang puot nila kay Kristo Jesus dahil sinasaway niya sila na huwag nilang gawin ang masama kung gusto nilang mapunta sa langit. Ayaw nila lumapit, ayaw nilang pasaway. Para po sa kaalaman ng lahat po ng mga nanonood po sa atin, sino po ba yung mga taong sinasaway ng Panginoong Jesucristo? Yung mga namumuno sa bansa, mga pangulo ng mga simbahan, lahat ng uri ng reliyon na hindi nagsasalita ng katotohanan, sinaway niya lahat sila at sila lahat ay nag-meeting. Ay, ibig sabihin po pala yung mga taong sinungaling at mga taong bulaan. Talaga. So, isang taong tapat sa bayan, isang taong tapat na naglilingkod, kapuutan ninyo. Alright. So, ano kayo ang klaseng tao? Normal ba o abnormal? Sila po yung mga pinaghaharian ni Satanas. Abnormal nga. Dahil may sabi sila, abnormal. Hindi normal na tao. Dahil ang normal na tao, hindi makagawa ng kasalanan dahil siya ay normal. Pero pag abnormal ang utak ng tao, tiyak na makagawa ng kasalanan. Tandaan nyo Kaya nung sawayin niya ang sangkatauhan, anong ginawa ng sangkatauhan? Nag-meeting ang sangkatauhan para siya ipapatay. At hinabla sila kay Pilato, di ba? Ano sabi ni Pilato? Walang kasalanan ng tao ito. Tsaka isa rin po si Pilato na pinakamataas na tao nung panahon nila. Isa rin siya sa nag-declare sa Panginoong Jesucristo, ito, napatay natin ang anak ng Diyos. So, bakit hindi na paniwala si Pilato? Kasi wala sila ng panahon yun. Kaya hindi lang manawaan ang Biblia. Bobo sila. Inutil. Walang taong makapagpapaliwanag sa kanila ang dapat nilang gawin, kagaya ni Pablo. Dahil si Pablo, nung wala na si Jesus, si Pablo ang ginamit ni Jesus para sa ganon, ideklara ang kalooban ng Diyos. Tandaan nyo continuation ng kanyang tungkulin. Si Pablo ang nagpapatuloy. Si Pablo rin ay pinatay. Bakit? Dahil si Pablo ay makasalanan, pero pinatawad ang Diyos. At noong nagalit ang mga tao dahil sa mga nagawa niyang kamalian, doon siya inusig. Dahil yung gawa niyang kamalian, although pinatawad siya ng Diyos, sila hindi marunong mamatawad. Pero makasalanan din sila. Yan ang ginawa nila kay Pablo. Pero Jesus ay walang kasalanan talaga. Tandaan nyo Kaya diniklara ni Pilato na walang kasalanan ng taong ito na sukat niyang ikamatay. Hindi naniwala yung mga pangulong saserdote at mga pinuno ng bayan. Alam niyo pinuno ng bayan? Mga pinuno, presidente o mga hari. At yung mga saserdote na pare na matataas na tungkulin. Walang maniwala. Kaya silang lahat ay nag-meeting sa Senado para ipapatay si Jesus. At alam niyo po ba kung sino yung mga matataas sa tao na yon? Mga Romano, Katoliko po yon. Sila yung mga Roman Empire. Talaga. Isa na si Caiphas. Anas na Pilato. Puro Romano, Katoliko po lahat yan. Pilato rin. Romano, pero matalino. Alam niya ang taong gumagawa ng mabuti. Bakit? Ay pinagmamasdan nila si Jesus Dahil si Jesus ay naglimot sa buong bayan niya. Sa Jerusalem, Juda, Samaria, sa lahat ng lupalok ng Middle East.
ay nilimot niya at nagpapagaling ng sakit at nangangaral na ebanghelyo para sa pagbabago. Pero yung ayaw magbago, ayaw nga lumapit. Sa madaling salita po pala, ang pumatay sa Panginoong Jesucristo ay mga Romano Katoliko. Napakaliwanag po. Hindi lang Romano Katoliko. Lahat ng relihiyon na ayaw pasakop sa kanya, kagaya ng mga Muslim na gumagawa ng Ramadan na yan, yung sumasamba kay Muhammad. Dahil si Muhammad, propeta rin na gaya ni Jesus. Kahit na si Buddha. Propeta lahat yan. Pero sino ang propeta ang pinangamatiwid? Si Buddha ba? O si Muhammad? Yun po ang hindi nila nalalaman. Merong matuwid, may mas matuwid, may pinakamatuwid. Talaga. Kaya itong si Muhammad, walang matuwid na ginagawa dahil puro patayan ang inuutos niya sa kanyang mga tao. Yun po ang nangyari sa lahat ng mga sumunod sa kanya. Puro patayan ang nais. Si Jesus ba, nagturo ng patayan? Pag-ibig po ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo. Yes, ibigin mo kapwa mo kaya na sarili mo. Sabi ni Jesus, hindi na sinabi patayin mo kapwa mo. So, sino ngayon nakapagturo ng matuwid? Si Muhammad ba? Si Buddha ba? O si Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya Bakit ngayon, ayaw nila ng turo at aral ng Panginoong nung Jesucristo? napatay nila si Pag-ibig pala. Jesucristo, saan pumunta si Jesucristo? Hindi ba pinutunayan ni San Esteban na umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos? Pinatay din si Esteban, di ba? Kasi po, pinapatay nila yung mga nagpapatotoo sa Okay, Panginoong yung mga Jesucristo. saksi ng katotohanan, pinapatay talaga. Para hindi makalitaw, hindi lilitaw yung katotohanan. Tinatakpan nila yung katotohanan ng kasinungalingan. Kaya kung sino man magdeklara ng katotohanan, pinapatay din. At nung napatay nila si Jesus, anong ginawa ni Pilato? Hindi ba nilipat ang libingan? Pinanakaw niya sa kanyang mga alagad yung bangkay ni Jesus at inilipat ang libingan. No, nabasa nyo, nasa Matthew yan. At isa rin po sa katotohanan na nung panahon pa rin nila ng Panginoong Jesucristo at nung panahon ng mga apostol, kapag may katotohanan na dapat mahayag tungkol sa pangalan ng Panginoon, talagang gagawa po sila ng paraan para huwag mahayag yung mga kapangyarihan at kababalagan ginawa ng Panginoon. Sila sinakop ni Satanas. Dahil si Satanas talaga ayaw niya maghari si Jesucristo. Basahin po natin, meron po yan dito sa Gawa, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Sige, basahin. Na nagsasabi, anong gagawin natin sa taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayon may upang huwag nang lalo pang kumalat sa bayan, atin silang balaan. Okay. Na huwag na silang magagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. Pangalan ng Panginoon Jesucristo yung tinutukoy. Ay, na yung mga apostol, binalaan nila. Dahil manghuhula yung mga apostol, tandaan nyo. Eh sino po ba itong mga Romano Katoliko pari-pari itong mga to? Talaga. Dahil naglaganap ang Roman Empire sa buong daigdig noon. Sila yung nagahari kasi nung panahon na yon. Kaya yan, nagpasimula ang pagsalangsang sa doktrina ni Jesucristo. Binabalaan nila lahat ng tao na maghayag ng katotohanan dahil ayaw nila mabunyag ang katotohanan. Sa madaling salita po pala, magmula ng panahon ng Panginoong Jesucristo at magpasa hanggang sa panahon natin ngayon sa kasalukuyan, yan pa rin ang ginagawa nila. Yan ang problema ng Diyos. Dahil ayaw ng tao na magbago. Kaya ngayon, nagbabala na naman. Nagugunawin na naman niya ang tao. Kaya po pala nung bumaba nung nakarang buwan, yung dakilang ama dito sa karya ng langit, ang sabi niya napakalinaw, walang nagbago kahit isa. Wala. Kaya na nung panahon si Kristo, walang nagbago. Matatapang pa rin sila. At hindi sila umaayon sa mabuti. Gusto nila masama. Dahil sa masama, makapagnakaw sila at yayaman sila dahil sa larangan na kasamaan. Yung panunoy sa pandurugas, pandurukot,
lahat ng scam, sindikato ay naghari. Kaya po pala itong bansang Turkey na 2 beses nang niyanig ng lindol at dinidilubyo ngayon, at itong bansang Saudi Arabia ay talagang halos ay gunawi na ngayon. Eh, di ba sa Arabia ayaw nila pabasa ang Biblia? At talaga, yung mga katulong ng mga Pilipinong gusto magbasa ng Biblia, marami po ako nakausap niyan. Pinagbabawalan daw sila magbasa ng Biblia. Talaga, ayaw nilang malantad ang katotohanan na si Kristo, Jesus, Ayan. ang siyang mag-ari sa buong salibutan. Bagamat siya'y patay na, buhay ang kanyang kaluluwa at nagbalik siya hanggang ngayon. Nakakausap namin siya. Tandaan nyo ha. At kung titingnan nyo po kasi yung lahat ng mga bansa na mga patuloy na dinadagsa ng salot at samot-saring mga dilubyo, tingnan nyo po kung anong klaseng pananampalataya meron sila. Sila yung mga tao at mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. At Talaga? itinakwil nila yung Panginoong Jesucristo. Pinagpipilitan nila si Buddha o si Muhammad na siya ang hari nila, Diyos nila. Mayroon ba tinuro ni Muhammad na kapayapaan o puro patayan? Sa bansang India lang, halos ay ubusin ng mga tao ron. So, walang itinuro ni Kristo sa ganyan. Dahil nagbago ang panahon. Noong panahon ng Ama at wala pa si Jesucristo, yun ang plano niya. Magpatayan kayo lahat, maubos kayo dahil matitigas ang ulo nyo. Pero nung balaan sila ng Diyos, inawat siya ni Jesucristo na magitan siya. Tandaan nyo na huwag nituloy ang pagpatay. Kaya niya raw baguhin ng tao. Alright. Siya, pinaubayan ng Diyos sa kanya yung pagbabago ng tao. Pero anong ginawa nila sa taong ginagamit ng Diyos para sa pagbabago? Pinatay din. Kaya hanggang ngayon, yung kasinungalingan naghahari pa rin. Tandaan nyo dahil ayaw nyo ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Biblia. Ang sabi nyo, yung Quran siyang katotohanan. Anong nangyari sa Quran na Biblia ninyo? Nailigtas po ba sila ngayon ni Muhammad ng mga bansa na dinidilubyo ngayon? Kahit na anong ginawa ko mag-research sa langit, wala akong nakita Muhammad doon, tandaan nyo. Pinaresearch ko ang langit sa aking kabiyak na si Santa Dilia. Wala siya nakita. Tandaan nyo. Kaya po, napakalinaw po yan. Isang propeta po nakara ng langit ang umakyat sa kalangitan at hinanap si Propeta Muhammad. Wala daw po sa kalangitan si Propeta Muhammad. Napakalinaw po niyan. At yung sa mga Romano Katoliko po, wala pong pari at papa ng Roma sa kalangitan. Malinaw po yung lahat ng mga bagay na yan. Alright. Kaya nung binyagan si Jesus at nung nagdasal si Jesus, ito ang kanyang dasal. San Juan 17. Sibasahin mula 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay So, sinabi ibig niya. sabihin, nagdarasal siya sa Ama doon sa ibabaw ng bato. Hindi yung bato na ginagamit nyo ngayon. O kung siya man yung bato na yan, yung ginamit ni Jesucristo na bato, na yun ang tinungtungan ni Moises, yung biyakin niya ang dagat, doon sa ibabaw ng bato na yun. Doon din lumulod si Jesus sa ibabaw ng bato na yon. At yung pagdasal niya, ito, situloy mo. At pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, luwalatin mo ako sa yuri ng kaluwalatiang aking tinamo sa iyo. Hindi. Ay, sorry po. Ulitin ko. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalatin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalatin ang anak. O, ano ibig sabihin niyon? Pagpapurihan niya ang Diyos, ang Diyos pupurihin din ang kanyang anak. Yan ibig sabihin. Situloy mo. Gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamahalan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Okay. O, maliwanag lahat ng tao sa salibutan, ibinigay ng Diyos sa kanya ang kapamahalaan. Maliwanag ba? Kaya yung pamamahalaan na binigay niya ng Diyos sa kanya, ipinagdasal din niya sila na magbago na sila at magkaisa. Ituloy mo.
Basahin po natin yung patotoo ng Panginoong Jesucristo mismo na ibinigay sa kanya yung lahat ng kapamahalan. Ito po, Mateo 28:18. Sige. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nung namatay na siya, buhay pa siya dyan, pinababasa ko, 17, buhay pa lang siya, ibinigay na sa kanya. Pero, nag-alilangan siya, baka hindi totoo. Kaya nung namatay siya, doon niya napatunayan, doon sa langit, na talagang aprobado yung dasal niya sa John 17. Sinuloy mo. Napakaiwaga po para talaga ng Biblia. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. O, kita na, yung Diyos na tunay, siya ang Ama, at ang kanyang anak na si Jesucristo ay Diyos na tunay. Kaya nga po pala iisa pala sila eh. Talaga. Ako at ang Ama ay iisa. Yan Walang po. naniwala. Saan po ba sila ay isa? Para po malinaw. Isang prinsipyo nila, isang layunin. Ayun, napakalinaw po yan. Dalawa po sila pero iisa yung prinsipyo at isa yung layunin. Na magkaroon ng paghahari nila para mapayapa ang mundong ibabaw. Pero ayaw ng mga tao at pinatay siyang pilit. Pero nung nabuhay na siya maguli at bumaba siya sa kanyang mahalagan at inaprobahan na niya sa harapan nila na talagang binigay ng Diyos sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng tao. Kaya ang orden ay yun, ituro nyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at ako'y suwa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Kaya magmula noon hanggang ngayon, hindi na umalis si Kristo, nandun na sa paanan ng kanyang mahalagan. Napakalinaw po pala yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo sa buong daigdig na magkaroon ng pag-ibig, kapayapaan, ang sangkatauhan. Kaya bakit nga, po nagkakagulo at puro patayan ang nangyayari? ayaw nga nila ang pag-ibig. Ayan po, napakalinaw po. Inayawan nyo po kasi yung regalo ng Diyos sa atin. Tinakwil ninyo at pinatay. So, ngayon, patay na siya, pero espiritu na siya. At siya ngayon, ang nag-uutos sa amin sa mga bagay nito. Tanda nyo naihayag ang katotohanan dahil hindi nyo alam ang katotohanan. Napakatatalino yung tao, pero bobo kayo. Biblia, di nyo maintindihan. Matatalino po sila sa mga material at karunungan, pero sa karunungang pangkalangitan, doon lang po Mangmang. Ito po, tuloy natin sa 4. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At Ibig sabihin po pala, lahat ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa lupa, sa ibabaw ng lupa, kaluwalhatian ng Diyos. scripted na yung lahat ng kanyang gagawin. Kapuri-puri sa Diyos ang ginagawa niya. Bakit? Nangangaral, nagliligtas ng tao. Hindi ba kapuri-puri sa Ito po Diyos kasi yun? narinig ko sa mga aral ng Muslim. Meron daw bang isang ama, kung talaga daw tunay na anak yung Panginoong Jesucristo, meron daw bang ama na ipapapatay yung kanyang anak? Hindi. Si Jesus ang humiling ng kanyang kamatayan alang-alang sa kaligtasan nyo, mga unggoy. O, kita nyo naman po, hiniling ng Panginoong Jesucristo na tutubusin niya yung sangkatauhan dahil nais pong patayin muli ng dakilang ama ang sangkatauhan dahil Talaga. Kaya sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Kaya yan sinasabi ng Biblia, walang dakilang pag-ibig na binigay ng Diyos sa tao. Na ibigay ang Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng tao. Kung naintindihan lang pala ng mga Muslim kung anong kadakilang pag-ibig yung ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan, hindi sila ganyan. Bobo nga sila eh. Nagmamarunong. Wala silang maintindihan sa Biblia. Gumawa sila ng Quran. At yung Ano kaulugan yung Quran ngayon yan? yung pong itinatanyag nilang hari na si Propeta Muhammad, wala pala sa kalangitan. Wala po kasing nakakakit sa kanila sa kalangitan eh. Wala. Si Jesus lang umakyat sa langit noong panahon niya. Kaya wala silang alam sa
mga hiwaga ng kalangitan. Wala silang alam nga dahil hindi sila binagyan ng Diyos ng karapatan na makaalam dahil ayaw nila lapitan ang kanyang anak. Ayaw nilang tangkilikin ang kanyang anak. Ayaw nila sa ilaw. Ayaw nga nila. Kaya pinatay nila yung ilaw eh. O ngayon, asan ang ilaw nila ngayon? Mayroon ba silang ilaw? Madidimlan ang kanilang kaisipan hanggang ngayon. Kaya po Madilim. pala naglaganas na sa buong mundo ang kadiliman. Talaga. Kaya patayan. Dilubyo. Kadiliman na yan dahil ayaw nyo ang liwanag. Alam nyo yung liwanag? Kapayapaan ang liwanag. Ayaw nyo kapayapaan. Gusto nyo kaguluhan. Ang kinin ng pag-aari ng kapwa. Bakit nagsasakupan kayo? Mayroon man kayong bansa. Yung bansa ninyo, di ba nyo na banal? Mang-angkin pa kayo na babansa. Manakot kayo na babansa. Binigyan ng Diyos sa inyo ang inyong bansa. Pamalaan nyo yan. Banalin nyo yan. Dahil kung di nyo mabanal yan, managot din kayo. Lahat ng hari nahatulan nung unang panahon, tandaan nyo. Nandyan sa Jeremias 22. Basahin nyo lang yan. Lahat ng hari sa buong mundo nahatulan dahil sa hindi magandang pamamahala. Kaya po pala napakaliwanag, nung pinatay nila yung ilaw, yung Panginoong Jesucristo nung kapanahunan nila, Nagdilim na ang libutan. kumalat na yung kadiliman sa buong sanlibutan. Pinatay nga nila yung ilaw, ayaw nila masaway. Narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim, sobrang dilim pala, salimuot na dilim ang mga bayan. Oh, yan Kaya ba po yan? pala ang nangyayari ngayon, puro patayan, Dilim puro lahat gera, walang katapusang kaguluhan dahil Ah. pinatay nila yung ilaw. Talaga? Oh, asan ngayon ang ilaw ninyo? Magliwanag ba? Magkaroon ba ng kapayapaan sa inyo? Puro kayo dilim. Alam niyo yung dilim? Satanismo. So kung, Simbolo ng dilim, si Satanas. Puro kayo sinakop ni Satanas. so ito na pala, lumabas na po yung naging bunga ng pagsamba nila kay Muhammad. Na ang bunga pala ay puro kaguluhan, puro patayan, puro gera, walang katapusang, walang kapayapaan. Hindi nyo Ay alam. bakit kailangan pa nila ipagpatuloy yung paniniwala nila kay Muhammad? Ayaw nila sa liwanag eh. Gusto nila dilim. Kaya papatayin ng Diyos sila hanggang ngayon. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Papatayin niya lahat ang mga kasalanan. Ayun lang maniwala. Ayaw na maniwala sa babala na yan. Ano po ba? Basahin natin Deuteronomio 28:63. Sige. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti. Ginawa pala tayo para maging mabuti lahat ng mga tao. Gayon, nagagalag sa inyo. At paramihin kayo ay gayon. Magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo O, at ibuwal kayo at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang arin. Kaya pala dinidilubyo sila ngayon lahat. talaga. Hula yan eh. Naman din na siya maniwala sa Biblia. Maniwala ka sa Quran. Mayroon ba tayong hula na ikabubuti dyan sa Quran? Basahin ninyo. Kung talagang tunay po na ikabubuti yung itinuturo ng Quran, bakit sila nagkakagulo ngayon? Bakit sila naggegera ngayon? At bakit sila nagpapatay? Puro kaguluhan. Kung talagang katotohanan yung Quran. Hindi lang kilala kasi ang Diyos. Dahil si Diyos na ala. Tandaan nyo ha. Diyos ko yan. At nakakausap ko. Kahapon lang nakausap ko siya eh. Nagmadali siyang kausapin ako. At alam mo, sabi niya sa akin, huwag kang kikibo. Sabi niya, pagmasdan mo lang sila. Anong gagawin niya sa inyo? Bakit gusto niya panuorin ko kayo? Ayan o, pinapanood ko kayo cellphone. Nangangamatay na kayo. Hindi ako kikibo. Naawa na lang po ako sa mga tao Naawa ko sa nagkakamatay. inyo, tandaan nyo. Kahit nasabihin niya, hindi ako kikibo. Kikibo pa rin ako. Alang-alang sa larangan ng pag-ibig na itinuro ng Diyos. Napaisip na lang po kasi ko na yung mga pinaniniwalaan nilang mga pananampalataya nila na hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy pa rin nila, ito pala yung mga naging bunga. Talaga. Dilim talaga. Kadiliman. Walang katapusang Hindi salimuot ba na binanggit dilim. ko na sa inyo bakit kayo nagdilim? Dahil matakaw kayo sa pera.
yan ang Diyos-Diyosan ninyo, pera. Yan ang nagpadilim sa inyo, na yan ang inalok ni Satanas sa inyo, pera, kayamanan. O so, malinaw na kayo ay purokyano ni Satanas, membro, layo, ano ibig sabihin? Patriotism. Idolatria. Kaya idol nilo Satanas. Dahil si Satanas nagpapayaman. At yan ang gusto nyo, kayamanan. Ang kinin nyo kayamanan ng iyong kapwa. So, yan ang open na Satanas kay Jesus. Pero hindi nagpasakop si Jesus kay Satanas. Maliwanag na kayo ang sinakop ni Satanas dahil idol ninyo ang pera. Kaya po ako naniniwala na ang bansang Israel ay iniwan ng Diyos. Unang-una po sa lahat, itong bansang Israel, ipinagbawal nila yung pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo at ipinagbawal din nila yung pagbasa ng banal na kasulatan. 1970s pa, nalaman ko na yan, na bawal magbasa ng Biblia. Yan sa Middle East. Dahil yung mga membro ko na nag-abroad, padala ko ng Biblia. Itinatago pala ng Biblia dahil bawal magbasa ng Biblia. So maliwanag na lahat na hindi naniwala sa Biblia, parurusahan ng Diyos. Dahil dyan ang doktrina, aral ni Jesucristo. At hindi kayo maniwala sa aral ni Jesucristo, yan ang abutin ninyo. Papatayin kayo lahat ng Diyos. Tandaan nyo, kung sino man maniwala si Kristo, hindi siya magkaroon ng kaparusahan. Para po sa lahat ng kaalaman ng mga bansang dinidilobyo ngayon, hindi po namin ikinatutuwa yung nangyayari po sa inyo. Pinatututuhanan lang po namin sa inyo kung tunay na pinakinggan nyo lang at itinakdang hari ang Panginoong Jesucristo, di sana hindi po nagaganap sa inyo yan. Yan ang bilin ni Haring Solomon na huwag kami magalak kung ang bansa ay magiba. Kaya nagdaramdamin kami kamukha ninyo, tandaan nyo. Pero wala kayong awa sa sarili nyo. Kami, awang-awa na sa inyo. Dahil kayo, tao kamukha namin. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo, anuman langwahe ka, anuman ang relihiyon mo, tao ka pa rin na dapat ibigin namin. Dahil yan ang turo ng Diyos sa amin. Ang kailangan lang naman po kasi ng mga tao at mga bansa na yan na dinidilobyo ng Panginoon, magbalik loob lang po kayo sa Panginoon. Talaga, matagal na naghikay ng Diyos na kayo magbalik loob na. Kinakanta pa yan sa Pasko eh. God and sinners reconcile. Ayaw ninyo na makikasundo sa Diyos. Dahil si Pablo ang ginamit ng Kristo Jesus para makikasundo tayo sa Diyos. O ngayon, sa panahon natin, wala na sila. Ako naman, ang ginagamit ngayon para makikasundo na kayo sa Diyos. Dahil paulit-ulit na yan. Pero natigat talaga ulo nyo. Ano, gawin nyo. Magkamatay kayo. Naawa kami sa inyo dahil lahat na namamatay. Sa akin din dinadala ng Diyos upang hiligtas ang inyong mga kaluluwa. Ito po, nung nakarang November 1, yung mga nagkamatay sa gera doon sa ibang bansa, bakit nandito sa kara ng langit? Para ma-recycle na naman kayo. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon. Walang kabuluhan. Yung gera-gera na yan, mamamatay din kayo. Ma-recycle pa rin kayo. Para po yung sinabi sana, yung magpapalyok na muling babasagin yung palayok at muling ihuhubog ng magandang Palinghaga lang yon. Papatayin kayo at isisilang kayo muli para muling hubugin. Anong maghubog sa inyo? Yung Quran na Biblia nyo o yung Biblia? Alisin nyo na po yung Quran na yan. Nakita nyo na po yung bunga ng pinag-aaralan yung mga Quran. Puro patayan, puro kaguluhan. Walang katapusang gera. Alam niyo ibig sabihin sa langway namin yung Biblia. B-I-L-B-I-A-N. Banal na aklat. Biblia. Banal na impormasyon buhat sa langit na ibinaba ng mga anghel. O sino yung mga anghel? Napakaliwanag po pala. Kaya ito mga banal na impormasyon galing sa Ama. Si Allah ay dumaan sa bibig ng mga propeta hanggang kay Moises, mula kay Moises hanggang kay Jesucristo. Yan ang impormasyon na binabasa dito sa Biblia. Information. Tandaan nyo para matuto kayo.
Ang nais lang naman po na Panginoong Kristo sa inyong lahat, kayo ng mga tao at mga bansa na patuloy na dinidulubyo. Kilalanin niyo lang po yung Panginoong Kristo. Magbago na kayo ng relihiyon. Dahil ang relihiyon nyo walang naiturong mabuti. Ibig sabihin po pala, yung reliyong pinaniniwalaan nila ayon kay Haring Solomon, walang kabuluhan. Talaga. Kahit nagugulin yung panahon niya, nagtanyag ninyo si Muhammad. Walang katapusan, digmayan. At ang masakit po dito, mapapahamak po yung mga kaluluwa ninyo. Bakit? Akala nyo wala akong kamag-anak sa inyo? Mayroon akong kamag-anak sa inyo, tanda nyo. Dahil kinalat ng Diyos ang kaluluwa sa mundong ibabaw. Magkakalahi, magkakamag-anak. Nandito lahat sa mundong ibabaw. At ang pinapatay ninyo, kamag-anak din ninyo, baka magulang pa ninyo. Dahil si Solomon, tanda nyo yung asawa ni Solomon na saldibo. Nandito sila, ilan, hawak ko, 5 sila rito. Yung mga kaluluwa po, mga kaluluwa ng asawa ni Haring Solomon, nandito po sa kara ng langit. Yung kapatid ni Moses, Miriam, nandito sa akin. At yung kaluluwa ni Haring Melchizedek, nandito sa akin. Tandaan nyo Gusto nila maging sakdal. Dahil panahon nila, hindi sila naging sakdal. Para tayo magpunta sa langit, magpakasakdal tayo, magpakabanal tayo. Dahil ang Diyos ay banal. Meron ba banal na pumapatay? Kung tunay po kasi na maganda yung hangarin ng Korah na yan, dapat po sana hindi sila magulo. Hindi sila puro patayan, hindi sila puro gera, hindi sila kaguluhan. Kung yun talaga yung diwa ng Quran. Nabana nila yan sa lumang tipan. Dahil nung panahon ng mga anak ni Nue, yung Torre ni Babel na relihiyon, Tower of Babylon, doon nagkaroon ng mga digma-digma. Dahil nagmayabang sila, naggawin nila yung Torre ni David at Torre ni Babylon, naaabot ang langit. Kaya ang Diyos mismo, ginulo niya sila para hindi matuloy. Dahil pangahas sila. Gaano kalayo ang langit kasi? Hanggang dyan lang sa papawid. Ngayon ko po lubos na naunawaan na yung mga taong nangangaral ng ayaw ng mga aral ng Panginoong Jesucristo, yung bagong tipan, na pinaniniwala lang nila yung mga aral ng lumang tipan. Kaya po pala sila ganyan. Puro kaguluhan dahil yung lumang tipan, marami pong mga nangyayaring kaguluhan doon. Talaga nga. Kaya hiniwalay ng Diyos si Amang Abraham sa angkan ni Nue. Yung mga anak niya na nagkagulo-gulo dahil sa relihiyon, hindi sila magkaintindihan. Kaya hiniwalay ng Diyos si Amang Abraham. At yan ang pasimula ng tinatawag na pagsamba sa Espiritu. Dahil ang Espiritu ay siya dapat sambahin na yan ang tinuturo ni Jesus doon sa San Juan 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Okay ka na. Kaya ang Hudyo na yan ang relihiyon ni Jesus, Judaismo. Dahil taga-Juda siya. Kung anong relihiyon sa Juda, yan ang relihiyon ni Jesucristo. Yung Juda ay siya relihiyon ni Abraham, ay ni David. At doon nagipag-aral si Jesucristo sa relihiyon ni David. At doon siya natuto na mga turo ni David. Yun po yung dahilan kung bakit siya tinawag na Jesus, anak ni David. Talaga, anak lang sa pananampalataya. Hindi anak pala sa pananampalataya. Napakaliwanag po niyan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, si Jesus ay Espiritista. Mananamba sa Espiritu, gaya ni Moises, gaya ni Adan, Espiritista sila. Kaya yung mga Espiritista, marami na dito sa Pilipinas. Kaya lang,
wala pa rin natuto ng katotohanan. Kaya nga po ito yung sinasabi ko rin sa lahat ng mga pare, na pinagpipilitan ninyo na ang Panginoon Jesucristo ay Katoliko at si San Pedro ay Katoliko na unang Papa ng Roma. Napakaliwanag po dito. Ang Panginoong Jesucristo ay sumasamba sa Espiritu, hindi po sa ribultong kahoy, marmol, ginto, pilak. Kaya kami sumasamba sa Espiritu eh. Sino ang Espiritu na sinasamba namin? Lahat na markanghel sa langit na pinamamahalaan ng Ama. Kagaya ni Jesus, lahat ng mga santa sa langit, sinasamba namin lahat sila. Beren Maria man, Salome man, Santa Teresita man, at lahat ng mga nabanal sa langit ay sinasamba namin lahat sila. Kung babaguhin lang po kasi ng mga Papa ng Roma yung patakaran nila, tatanggalin nila lahat ng mga ribulto na yan. Kahit no yung Ama na makapangyarihan sa lahat, sinasamba namin siya. Baka po may makarating na Papa ng Roma pari sa kalangitan eh. Kung tatanggalin lang nila yung mga ribulto na yan, naniniwala wala namang maniwala eh. No, walang pare sa langit. Maliban lang kay Francisco de Assis. Francisco de Assis pala. Alam ba niyo sa istorya Francisco de Assis? Nagbago Isang po kasi pare paring yan. na manggagamot, itinakwil ng kanyang kapwa pare dahil ayaw nila yung paring manggagamot. Gagaya ni San Francisco de Assis. Kasi siya nagtayo ng tinatawag na protestante. Bando na din sa Pilipinas, Aglipay. Kung sino pa pala yung paring itinakwil Kaya nila. lang, yung Aglipay at protestante, sinusunod pa rin yung doktrina ng Katoliko. Kaya hindi pa rin lumitaw hanggang sa lumitaw ang mga Espiritista na siya ang aking sinundan at doon ko nakausap ang Ama. Diyan sa Union Espiritista 1974 pa. At doon niya ako inordinan ng ganitong tungkulin na magsalita para sa inyo. At ako'y natuto sa Ebanghelyo. At yan ang hinayag ko ngayon sa inyo, ang hiwaga ng Ebanghelyo. So alam na ninyo na si Jesucristo ang talagang namamahala sa buong mundo. Hindi si Muhammad. Wala akong libro na kinakitan na si Muhammad na pinagkalooban ng Diyos na mamahala sa buong mundo. Tandaan nyo kahit na yung mga pari na Roma, hindi sila binigyan ng karapatan na mamahala sa buong mundo. Dahil iniligaw nila mga tao. Ang doktrina nila, hindi mahigpit na doktrina. Malaya ang babaero dyan sa Katoliko. Mag-asawa na marami, bawal yan sa Diyos. Ang importante lang po kasi sa kanila yung maglagay lang na maglagay. Pera nga, pinagnegosyo nila, religion, pinagnegosyo nila ang pangalan ng Jesucristo para yumaman sila. Negosyante talaga. Alright. Ano ba gusto nyo? Dagdagan ko pa. Marami akong sasabihin, pati sa gobyerno rito, sa Pilipinas. Pangangaralan ko yan dahil puro bobo rin yung mga namuno sa bayan. Muli po kaming magbabalik para po yung mga namumuno naman sa gobyerno ay paluoy ng pamalong bakal ng ating pong pastor. Dahil yan po inutos na ng Panginoon Jesucristo na magsalita na rin po kami ng mga masasakit na salita, mga lamangkati. Ayaw nyo mabulgar. Magplano naman kayo pumatay. Ayaw nyo mabulgar ang lihim ninyo. Samantalang kayo mismo nagbulgar na dyan sa Malacanang. Sesyon kayo na sesyon. Kanya si Dan Fernandez na lumalaban na. Nandan na si Valeros na Ano po yung lumalaban na. mensahe nyo po kay kagalang-galang at Honorable Dan Fernandez na isang congressman na meron pong isang congressman na may bayag pala. Marami kong hinahangan dyan. Isa na si Tulfo. Pero si Tulfo, wala na, naduwag nata. Nung panahon po ng pandemya yon, talagang nawala yung boses niya. Nung panahon ng pandemya. Hinahangan ko dyan. Isa pa, si... Robin. Hindi, Ruben. Yung Pampangenyo. Si Lito Lapid. Yes. Tapat yan si Lito Lapid sa kanyang bayan. Wala rin po. Ano rin yan napipirin yan nung panahon ng pandemya. Paano? Takot siya sa papatay sa kanya. Dahil lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanilang modus operandi, papatayin. Hindi ba sindikado yan? Halos lahat ng congressman at senador naging pipit bingi
nung kapanahunan ng pandemya. Masakit lang po ang katotohanan. Rebulto nga, hindi makapagsalita. Humahanga po ako sa mga iilan-ilan na mga tumayo at tumindig para sa kapakanan ng taong bayan. Meron pa ako hinaangan na artista yan na siya yung gumamit ng radyo noong panahon ng EDSA 1. Bakit hindi ko na narinig ngayon ang tinig niya? Si Gringo Honasan. Iba pa yun. Si Gringo Honasan, nabingwit na rin ang pera ni Satanas yan. Kahit na si, ano pangalan yun? Yung matapang na lumalabag kay Duterte. Si... Wala na ang tinig ngayon. Si Dilima. Hindi, yung lalaki. Lalaki. Yung binalan ni Duterte doon sa yung kasunod ng Ramboy na nagrally. Senador din yan. Panfilo Lacson. Ba yun? Ay, iba pa yun. Ano ba? Oh, sorry, makakalimutin na din ako kasi matanda na ako eh. Hangang-hanga ako dyan sa taon na yan. Kaya lang, lumubog na naman. Ay, sabi naman, pangako naman po ay babawan naman daw sila sa waling araw. Kung sila magsisisit magbabago. So, Matapang niya sa Senado eh. Okay. Gusto ko yung matatapang eh. Kaya lang, ang tapang nila eh, hanggang umpisa lang. Hindi ka mukha ni Jesus. Ipinaglaban niya hanggang ang katarungan kamatayan. hanggang kamatayan. Panatabanan ninyo eh. Panatan niyo yan eh. Pilipinas ha. Pag may nang aapi ang mamatay ng dahil sa iyo, nananata pa kayo. Wala naman kayo magawa. Kamukha ni Rizal, namatay dahil sa bayan. Bayani, Dr. Rizal, kayo. Bayani ba kayo? Wala pa nakitang bayani. Umpisa lang yan. Pag nilitis yan, di na tatagal. Okay, tandaan nyo ha. Marami akong istorya tungkol sa inyo. Kilala ko si Rizal. Nandito sa akin si Rizal. Siya pumulot sa akin sa Katoliko. Katoliko ako. Dinala ko rito sa Espiritista. At siya ang malalay sa akin. Silang dalawa ni Jesucristo. Silang tatlo ni San Miguel Arcangel ang umalalay sa akin. At silang apat, gaya ni Rafael Arcangel. At lahat ng mga Arcangel ay tumutulong sa akin. Tandaan nyo ha. Kagaya ni Jesus, nung hindi napasuko ni Satanas, sino naglingkod kay Jesus? Di ba lahat ang Arcangel sa langit pinaglingkuran si Jesus? Ganon din ako. Tandaan nyo ha. Lalong-lalo ng Ama. Dahil naghanap ng Ama na isang tao matalino na matapang na makipaglaban sa katuwiran. Hindi patayan ang laban tayo niyo ha. Laban ng katuwiran. So, huwag na kayong papatay. Kung talaga matalino kayo, lumapit kayo rito. At palilitawin natin ang buong katotohanan. ito po ay huling mensahe na po tayo. Sige. Ito po yung ating pong huling mensahe para po ito sa lahat ng namumuno ng bayang Pilipinas. Ito po yung nais ng Panginoon sa inyong lahat. Isaias, Kapitulo 58, talatang 5. Talatang 6. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipigati at yung alisin ang lahat ng atang. O ano ibig sabihin yan? Lahat ng problema ng bayan, alisin nyo lahat yan. Pagayin ninyo ang kahirapan ng tao. Kailangan bigyan nyo kalutasan ng kahirapan ng tao. Sa madaling salita po pala, lahat ng mga namumuno sa bayan, inihalal po kayo ng mga taong bayan dahil sa inyo po umaasa. Hindi, ito ang Biblia. Kung ano tinalian nyo sa lupa, matatalian sa langit. O, nag-meeting kayo, binoto kayo, tinalian kayo, na kayo na nga. Kaya, sa langit, aprobado. Ayan, nagtiktik kay butiki.
Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa. O, see? Yan ang tungkulin ng bawat pinuno sa bayan. Pati pinuno na relihiyon, tungkulin nila yan. Kaya ako, yung mga tao, walang matirahan na masakit. Inaampong ko sila rito, oh. Bahay ko sira-sira. Pero maraming gumagaling sa kanila. Yung hindi gumagaling, walang paniwala. Talaga, tandaan nyo ha. Mula pa noong 1970s, 1975, nag-ampun na ako ng marami sakit. Dinadala ko sa bahay ko ang lahat ng nahirapan at nalulutas ang kanilang problema. Ito na po, yung huling mensahe pa. At kung magmamagandang loob ka sa gutom at yung sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayusisi lang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. Ibig sabihin, wala nang dilim, wala nang kasamaan. Lahat na ay matuwid at lahat na ay nagmamahalan at mahalaga ang bawat isa sa atin. Tandaan nyo, magkakapatid tayo, magkakamag-anak tayo. At kay kagalang-galang at honorable, Isa lang pinanggalingan natin, si ating amang Eva at Adan. Tandaan nyo lang. kagalang-galang honorable Dan Fernandez, yung pong mga kaluluwa, mga nagdadalamhating kaluluwa na mga tao nangamatay po sa COVID vaccine, sana po ay tulungan mo po sila na mabigyan ng katarungan ang kanilang mga kamatayan. Kasama na po doon yung kapatid kong namatay sa bakuna. Kung basahin nyo sa Apokalipsis, naghanap sila talaga katarungan. Lahat na namatay at pinatay ng tinatawag na sa pilitang pagpatay, naghanap sila ng katarungan. At ano sabi nila? Ama, kailan mo ipinagtatanggol ang aming kaapian? Kasi Saan yan tayo? sa Apokalipsis. Sa 7. Hindi, nasa 19. Pati 19, 18. Naghanap ng katarungan, lahat na namatay. Kamukha ni Angelo Reyes. Kamukha yung pinagbintangan na pumatay kay kuwang ko. Tandaan nyo naghanap ng katarungan dahil nabigyan ng wastong katarungan. Lalo si Angelo Reyes, naghahanap ng katarungan. Tandaan nyo lalo yung Vesconde Massacre, lalo yung pinita yun sa injection, naghahanap ng katarungan. Sa Chigaray. Oo, dahil hindi naman siya nang rape sa anak niya. Planted yan, tandaan nyo So hanggang dito na lamang po at sa muli pong pagbabalik ng pastor ay mga namumuno naman ng bayan at kanyang aaralan at tuturuan. So maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po ninyong pakikinig sa mga tunay na aral ng katotohanan. Kaya sinabi ko sa inyo, kung mayroon kayong di maintindihan, lumapit kayo rito para patunayan namin sa inyo ang lahat kong sinabi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating tinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat po ng mga banal na espiritu at sa lahat po ng mga doktor ng kalangitan at sa lahat po ng mga arkangheles ng kalangitan. Maraming salamat po. Papuri, pasasalamat at paggalang at pagsamba. Purihin ang pinakadakilang Diyos Ama.